Blessed morning po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na araw-araw ang pag-ibig ng Diyos ay nanahan sa ating buhay. Amen po ba? Araw-araw hindi niya po tayo iniiwan. Amen po. Di siya nagbabago. Amen po. Kaya nararapat lamang na ating purihin, awitan, sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon, sa anumang oras, pupurihin natin ang Panginoon. Amen po. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, praise you God. Lumalapit po kami sa inyo ngayon, Panginoon, na may pusong puno ng papurit, pasasalamat po, Lord God. Kayo po ay maraming salamat po, Lord God, sa araw-araw po na hindi pag-iwan po sa amin. Sa isang week po, Lord God, na binigyan niyo po kami ng kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa oras po, sa buhay ng mga narito, Lord God. Kayo po ang siyang gumitna po sa puso po namin ngayon, sa pagpuri po namin at pagsamba po sa iyo ngayong araw na ito. In Jesus' name, Amen. Sabi po sa awit 145 verse 2 to 4, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakilang ka Yahweh at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang magawa mo, makapangyarihan. Hallelujah!
Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Unang awit na pupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. 1, 2, 3, go! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Magpapalad, bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagkabalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat at kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Praise God. I'm sure meron pong iilan dito or lahat tayo maraming prayers sa Panginoon. Prayers for our family, for our relationship, for our financial, for our work, for our health, for our future, for our peace. Marami po. And for our secret battles na si Lord lang at ikaw ang nakakaalam. Ang hirap po ng time of waiting. Kasi madalas akala natin ito na, hindi pa pala. Yung hindi tayo sure kung yung
pinagpipray ba natin, will ba to ni Lord, o tayo na lang ang may gusto? Sometimes, God will never answer our prayers because it will lead us away from Him. Ayaw po kasi na napapahamak tayo. Pag tumalay tayo sa Kanya, napapahamak tayo. Let me encourage you, church, in times of waiting, let's focus our eyes on Jesus. Because in His name, there is healing. There is comfort. There is hope. At kung makakabuti pa sa atin, sinasagot niya po yung mga prayers natin kahit gaano pa ito katagal. And God is greater than our battles. His word is alive, mga kapatid. Amen. Sabi nga po sa 2 Juan 1 verse 3, sa pamamagitan ng katotohanan ng pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo na anak niya, ang pagpapala, habag at kapayapaan. So yes, let's continue to worship God. I won't be afraid, I know my God. He holds the whole world inside His hands. I won't shy away from the unknown, 'cause I know that it's all inside His plans. I won't be afraid of any shadow, 'cause I know that His light will lead me on. I won't fall apart whenever sorrow comes, 'cause I know that I'm never alone. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring Him all my praise, in the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, and that'll never change, so I'll praise Him anyway.
of what you have. If I don't see it, I believe that it's all in your hands. So if I'm waiting, God, you're moving. Tonight, I don't want it. I will trust in your hand. If I don't get it, I don't need it. If it's not what you have, if I don't see it, I believe that it's all in your hands. So if I'm waiting, God, you're moving. If I'm waiting, God, you're moving. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring Him all my praise, in the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, and that'll never change. I will trust in the Lord with everything I have. I will bring Him all my praise, in the good and the bad. I will worship in the waiting, when I cannot see the end. He's never let me down, that'll never change. He's never let me down, that'll never change. So I'll praise Him anyway. So I'll praise Him anyway. So I'll praise Him anyway. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa mga awit 63, verse 3 to 4, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan, habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin. Mga kamay ko'y nakataas. Kaya please, church, once a week lang po ito, bigay po natin ating puso sa Panginoon. Tantahan po natin ang ating Diyos na makabaging, makapangyarihan, na maawain. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Sa church, kanta po natin Panginoon. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, papalapit sa'yo.
bumibigay sa amin, O God. Thank you, Jesus, sa kalakasan, sa buhay araw-araw, O God, sa pasensya sa amin, O God. Kahit kami po ay laging nag-fall short, Lord. Nandiyan po kayo para kami patawarin. Thank you, Jesus, sa inyong habag, sa pagsama sa amin sa araw-araw, O God. Pinataas po namin sa inyo, Lord, ang buhay ng bawat isa, O God. Patagpuin niyo po ang bawat isa, O God. Gawin din po yung mga nanonood sa online, Lord. Pagpapalitan niyo po sila, O God. Bigyan niyo po sila ng blessings, O God. Kailan po ang aming papupurihan, O God. Thank you, Jesus. Pwede po ba kantahin po natin ulit ang isang beses ang chorus? Pag-ibig mo, Jesus, dakila. Pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Makakaupo na po tayo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, tunay nga pong napakabuti at sobrang generous ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil, tingnan mo naman at nakasurvive na naman tayo ng another week. At nandito tayo nagtipon-tipon muli para magkaisa at makinig ng salita ng Diyos. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung verse from Psalm chapter 37, verse 25. It says here that, I have been young, and now I am old. Yet, I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. So, etong verse na to, it is a reminder for us that the God's abundant provision and faithfulness is within us. Hindi niya tayo iniiwan. Kahit na minsan feeling natin short na tayo sa budget natin, kasi ang daming bills, ang daming gagastusan, God always provide. Hindi niya tayo hinahayaan na mag-beg. Bigla lang siyang dumadating sa buhay natin na in the most unexpected way. Bigla na lang may manlilibre sa'yo, bigla may dadating money na hindi mo naman inaasahan. Okay? So God always provide. So hindi tayo dapat nangangamba sa kung ano man yung magiging panggastos natin kinaumagahan because He always gives for us. Okay? So dapat nalalapat lang din na ibigay natin yung para sa Kanya. Nararapat lang din magbigay tayo ng tithes and offering as a way of our gratitude din. Pagpapakita ng gratitude natin sa Kanya at pagpapakita ng nagpapasalamat tayo sa lahat ng binibigay niya sa atin. So, sa umagang ito, bibigay natin ng bukal sa kalooban ang nararapat na para sa Kanya. So, before po tayo magbigay, panalangin muna natin ang ating tithes and offering. Aming Ama, aming Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat at iningatan niyo ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong palaguin ang bawat isa sa iyong presensya, Ama. Naniniwala po kami na kung ano man pong binibigay namin sa inyo, ito po ay papalain niyo po kami ng mas malala at palalaguin niyo pa ang bawat isa sa amin. Hindi kami magkukulang sa araw-araw, kundi kami ay iyong pagpapalain ng lubos-lubos at sobra-sobra pa, Ama. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at nawa po na patuloy kaming lumago sa iyo, Ama. Lahat ng ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Galatia 3, verse 21 hanggang 22. Ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan ng mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung ang kautosang ibinigay ay nakakapagbigay buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin na makasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya.
Pwede na po tayong umupo. Nagiging masaya tayo every Sunday kung tayo po ay everyday din merong palaging masayang relasyon sa Panginoon. Tama po ba? Yan. Kasi hindi magiging masaya yung pakikita-kita natin kung sa bawat araw, hindi rin masaya yung ating nagiging kaugnayan sa ating Panginoon. No, kaya ko ba iniisip, Lord, kasi ang gusto kong paksain ay pagtibayin yung ating pananampalataya, no, sa ating mga binabasa, mga pag-aaral na ginagawa natin. Ano ba yung talagang dapat na pwedeng makapagbigay tibay? May inawit kanina yung waiting. Waiting, no? Ano nga yung waiting natin dyan? Paki-plus lang, unti-unti. Kanina, yung unang service, hindi ko pa ito na masyadong napansin. May ibang kapahayagan ang Diyos sa akin. Pero kanina, habang inaawit ulit, sabi ko parang yung mensahe ng awit ay akma doon sa kung ano yung pag-uusapan natin ngayong umaga nito. So ito pong waiting na to ay napakaganda. Tingnan po ninyo ha. Ang sabi dito, I won't be afraid, I know my God. Sa Tagalog ito, hindi ako... Teka, pwede ba isa-isay lang natin? Pwede ba yun? Post-post. I won't be afraid, I know my God. Sabi doon, hindi ako matatakot kasi kilala ko yung aking Diyos. Amen. Diba? Doon lamang sa praise na yun papasok na yung pananampalataya sa Diyos. Tama ba? Ang rason ba't hindi ako matatakot kasi meron akong Diyos na aking sinasampalatayan. Next tayo. O, kilala ko siya. He holds the whole wide. Hawak niya ang lahat. Wala siyang hindi kayang gawin. Sa kanya lahat. World inside His hand. No? Nasa kamay niya tayo. Okay, next. I won't shy away from the unknown. Sabi niya, hindi ako mahihiya. Doon sa Diyos na hindi ko naman siya nakikita, hindi ko nga siya talagang, sino pa talaga siya. Pero hindi ako nahihiya, may pagmalaki siya. Next. Because I know that it's all inside His plan. Kasi alam ko na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay nasa Kanyang mga plano. Next. I won't be afraid of any shadow. Hindi ako matatakot sa kahit anong kanino. No? Next. Because I know that His light will lead me on. Kasi alam ko, hindi ako natakot sa anumang kadiliman kasi alam ko yung Kanyang liwanag ay gumagabay sa akin. Amen? I won't fall apart whenever sorrow comes. Hindi ako hindi ako mapapahiwalay sa Kanya kahit na may mga kalungkutan dumarating sa aking buhay. Next. Because I know that I'm never alone. Ganda, no? Kasi alam ko na ako ay hindi nag-iisa. Amen. Amen ba yun? Amen. Alam ko na tayo ay hindi nag-iisa. Next. I will trust in the Lord. Ito yung sinasabi ko. Ang pananampalataya ko ay nasa Panginoon with everything I have. Kung ano ang lahat-lahat na meron ako. Pagkakatiwala ko sa Panginoon. Amen. I will bring Him all my praise. At dahil sa tiwalang iyon, ibibigay ko ang lahat ng aking papuri sa Kanya in the good and the bad. Amen. In the good and the bad. Bago yan. Nalala ko si Job. Si Job ay hindi naman good ang nangyari. Isipin mo naman, namatay lahat ng anak. Meron bang good doon? Lahat ng kabuhayan, nalugi, bumagsak. Walang good. Ang asawa niya, sinumpa yung Diyos niya, pagkatapos iniwan siya. Tapos mula ulo hanggang paa, nagkasugat-sugat pa ang kanyang katawan. So walang good. Pero merong praise si Job na nasulat na hindi lang sa panahon ng masama, pupurihin ang Panginoon. Hindi lang sa panahon ng mabuti, pupurihin ko ang Panginoon. Hindi ba kahit sa masamang pangyayari?
So dito, umikot ang aking kaisipan while I'm praying, yung nangyari po dito sa kay Peter Tanji. Diba? Yung pinaka-founder ng CCF, kung saan habang siya ay naglilingkod sa Panginoon, nire-rape yung kanyang anak. Ang bigat nun. Hindi siya napakadaling isipin na anong mabuti doon. Mabuti yung ginagawa ko pagkatapos ang anak ko nire-rape habang ako naglilingkod sa Panginoon. Tama ba? Pero, pag sinubaybayan mo yung buhay ni Peter Tanji at saka yung paraan ng kanyang pagkapatawad sa bumaba at yung kanilang katatagan ng pananampalataya doon sa Diyos na hindi nila nakikita, ano na ba ang CCF ngayon? Ilang libo at gano'ng kalaki ang grupong ito na yun ang naging ugat. Hindi isang dahilan para sumuko, para sisihin yung hindi nila nakikitang Diyos, kundi yung pananampalataya doon sa Diyos na hindi nila nakikita, nagpatuloy. At nangyari na nga ang lahat ng ito, lumawak ng lumawak ang gawain ng Panginoon dahil sa isang pangyari. And then, may pinanood sa akin ng aking mga anak sa YouTube, pamilya ng Lorely Go. Lorely Go. Kung saan tatlong anak niyang lalaki na may mga kanya-kanyang panahon pero hindi malayo ang pagitan na pare-pareho nagkasakit ng cancer. Liver cancer. Pare-pareho. At pare-parehong namatay. Sabi nga nung ni Ma'am Lorely, Lord, bakit naman inubos mo lahat? Bakit mo naman inubos lahat? Tatlong anak kong lalaki, sinunod-sunod mong mamatay, pagkatapos pare-pareho pa ng sakit, liver cancer. Doon meron tayong mga kwento at kasaysayan na pwedeng manahin, ayon sa iba't ibang mga scientific na pag-aaral, minamana, hereditary, parang gano'n. Pero gano'n pa rin eh. Pero ang word na nagpalakas sa atin, yung salita ni Ma'am Lorely, na sinasabi, kung wala akong Diyos, baka nagpakamatay na ako, baka, alam mo na, naloka-loka na ako, nawala na ako sa aking sarili. Pero, dahil ako ay may Diyos, hindi naman niya nakikita. Di ba? Dahil ako ay mayroong Diyos, na inilaga ko ang aking pananampalataya, nag-survive ako. In the good and the bad. Magpupuri sila sa Panginoon. Alam po ninyo, ito po yung ating maging kasanayan. Huwag natin purihin ang Diyos sa panahon ng mabuti. Mas lalo natin siyang purihin sa panahon na parang tila baga ang buhay natin ay ups and down. Okay, what? Next po, tuloy natin. I will worship in the waiting. Maraming tanong na nakahang. Maraming tanong na humihingi tayo ng kasagutan. Pero pagdating ng kasagutan iyon, ang salitang bakit ay mapapalitan ng salitang kaya pala. Nangyari ang lahat. Okay? So, sino sa inyo ang bibigay ang pananampalataya sa mga sitwasyong parang hindi mo inaasahan? Like for instances, ang tagal na huminto ang issue sa Israel. Diba? Napakatagal. Pero ngayon, nabalita na naman. Bumomba na naman ang Iran patungo sa Israel. Ang huling balita, bebelta naman ang Israel patungo naman sa Iran. Nasa sitwasyon ka nananahimik, biglang sasabot ang bomba sa harapan mo. Unexpected. Ngayon, nasa ng faith mo at saan papasok yung pananampalataya sa Diyos. Mga nasunugan. Kagaya nung sa Thailand. Bata, ilan yun? 23 na mga bata. Nasunog dahil ang bus ay nasunog. Hindi nakalabas ang mga bata. Magulang ka, nananampalataya ka sa Panginoon, sumasamba ka ng sumasamba, isa sa anak mo napapunta doon. Siguro tanong mo, Lord, why? Bakit? Diba? Mapaghihinaan ka ng loob. Kaya ito pong pananampalatayang ito ay isang napakalalim na susi at sukatan po natin kung paano po tayo aangat ng aangat at lalago ng lalago sa Panginoon. So ang paksa po natin ngayon ay pagiging anak ng Diyos sa pundasyon ng pananampalataya. Ang pagiging anak po natin
ay nasa pananampalatayang inilapat po natin nung panahong nagpakilala ang Diyos sa atin sa banal na kasulatan. So ano nga bang malaking bahagi ng pananampalataya sa pagiging anak ng Diyos? Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 11, talatang 1, ito po sinasabi. Sabay-sabay po natin basahin. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Alam natin ang istorya tungkol sa langit. May description ng Biblia. Sa langit, wala ng gutom, wala ng dalamhati, wala ng kabiguan. Masayang masaya sa langit, walang dilim, puro liwanag. Naroon ang anghel, naroon ang presensya ng Diyos. Ang sabi, yung kalsada doon, lantay na ginto. Yung mga poste, mga haligi, 12 poste, mga ginto yan. Wala kang makikita anuman lungkot sa langit. Ang ganda ng description ng Biblia. Pero sa impyerno, meron din paliwanag ang Biblia. Walang hanggang hirap, nagingit ang mga ngipin mo nang walang katapusan, mga buhay na uod, pumapasok sa tenga, sa mata, sa iyong buong katawan na hindi naman ikaw namamatay, pero buhay yung mga pumapasok sa katawan mo. At yan ay habang buhay. Pareho meron silang larawan. Di ba? Pareho may larawan. Ngayon, sino ang susunod sa Diyos at matatakot sa Diyos na hindi mapunta sa impyerno at sino yung magpupursiging mapunta sa langit? Yung may pananampalataya. Yung nananampalatayang, totoo, naniniwala akong sa langit, masaya, kasama ang Diyos. At yun naman isa, naku, ayaw kong mapunta sa impyerno. Kaya gugustuhin ko, sa Diyos na lang ako, kaysa ako'y mamungay sa mundo ito. Naunawaan ko ninyo. So, napakahalaga po ng pananampalatayang ito. Katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga hindi natin nakikita. Hindi pa natin nakikita, nananampalataya ka na. Hindi pa nangyayari, naniniwala ka na. Yun ang pananampalataya. So lahat ng pinag-uusapan natin mula sa banal na kasulatan, ito po ay, itong Biblia ang siyang gabay. Lahat na nakasulat dito, pinaniniwalaan natin may katotohanan. At yun ang nagpapalakas sa atin. Tama ba? Yun ang nagpapalakas sa atin. Pero ang pananampalatayang ito, ang siyang nagpapatunay kung ano yung mga aral na atin pong sinusunod at sinusundan. Halimbawa, katulad po ng mga pag-aaral sa eskwelahan. O, di ba? Natuto tayo ng abakada sa ating mga guro. Tama ba? Pagkatapos sabi ng teacher, ang pusa, ang English ay cat. Ang aso, ang English ay dog. Ngayon, para makita mo na talagang nananampalataya ka, susubukan ka ng teacher. O bibigyan ka ng exams, pagsusulit. O ilalagay nun, isa Tagalog ang bawat English na salita. O, cat. Tatapatan mo ba yan ng aso? Di ba hindi? Ang itatapat mo, cat. Ang itatapat mo ay pusa. O. Ang aral, gabay. Pero ano ang naging dahilan para ito'y sumunod? Yung pananampalataya mo, maniwala ka na ang pusa ay cat at ang Tagalog ng cat ay pusa. Ganon din po ito. Tama ba? Wala pong pangyayari, hindi mo pa nararanasan, pero naroon na ang iyong pananampalataya. So ano ba kinatatakutan mo? Paghihirap? Takot ka ba sa pagkagutom? Takot ka ba sa kamatayan? Kung naniniwala ka naman na ang Diyos natin ay makapangyarihan at sa Diyos natin ay walang imposible. Diba? Kaya gusto po nating balansehin. Ang Diyos ay pag-ibig at the same time, ang Diyos ay matuwid. Roma 6:23. Tama-tama ang talatang ito. Basahin po natin. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ang Diyos ay matuwid. Hindi niya kinukonsidya ang kasalanan, kaya may kabayaran. At ang kabayaran ay kamatayan. Pero sa kabilang banda, ang Diyos ay mabuti. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mabait ang Diyos? Amen. Matuwid ang Diyos? Amen din.
Kaya binabalanse po niya yung ating pananampalataya. Habang patuloy tayo nananampalataya sa mga aral ng Diyos, patuloy naman tayong binabalanse ng kanyang kautusan upang maging gabay at mailayo tayo ng mailayo sa mga gawain hindi po makapagbibigay ng kalugod-lugod sa Panginoon. So patuloy pa natin palalimin ang ating kaugnayan sa Diyos bilang anak niya. Sa John 1:12, ano pong sabi dito? Basa. Subali Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang yung pong lahat ng tumanggap at lahat ng sumampalataya ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang ating po sinusundan dito, yung ginawa ng Diyos, Ama, sa Kanyang anak na si Jesus ay binigay sa atin, ay mapapasa iyo lang sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. 1 John 5:11-13. Basahin po natin. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa Kanyang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. Kung nasa si Jesus, naroon ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kung nasa si Jesus, naroon ang tanging daan, katotohanan at buhay. Kung nasa si Jesus, naroon ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Kasi siya yun. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, para si Jesus ay mapasayo at ang kaugnayan mo ay mapapunta sa Kanya, kailangan kang manampalataya. At ginawa mo ito sa pamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Ngayon ikaw ay anak na ng Diyos na minamahal, ano naman ang magtutulak sa iyo para sumunod na sumunod sa Kanya? Gagabayan ka ngayon ng Biblia. Pag linggo, sisimba tayo. Okay po ha? Mananalangin tayo. Sasamba tayo. Magbibigay tayo at pagbubutihin natin ang buhay Kristiyano. Yun ang sabi ng Biblia. Pero, ang magbibigay sa iyo ng motibasyon, yung pananampalataya. Okay? Kasi, kung ito lang ang susundin mo, hindi ka naman makaka-perfect eh. Pero magsisikap ka na gawin ang ipinag-uutos ng Diyos dahil nananampalataya ka sa Diyos. Tama po? Yun po yung dapat natin gawin. So, ito po ang una po, makikita natin dito, ang kautusan ay gabay tungo sa ating pinaniniwalaan o natutuhan. Basahin natin ang Galatia 3:22. Basahin natin. Ngayon, sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin na kaya ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Tinanin nyo, yung kautusan o yung kasulatan, lahat tayo alipin ng kasalanan. Yun ang sabi ng kautusan. No? Kasi the more na maraming kautusan, the more na nagpapakita kung gaano katigas ang ulo natin. Di ba? O, sa batas trapiko lang, meron nakalagay doon, no U-turn, no left turn, merong one way, meron bang no right turn? Meron din ba nun? Ayan, di ba? Merong one way, at iba't iba pa. Loading area, unloading area. O, bakit naglagay ng katakot-takot na kautusan? Para ano? Sumunod. Para sundin. The more na mayroong pagsuway, lalagyan ng batas. The more na hindi makakabuti, lalagyan ng kautusan. Tama? At bawat lagay ng kautusan, isang picture, larawan sa isang bansa na napakagulo at walang disiplina. Naunawaan po ninyo. Pag naglagay ka dyan ng bawal magtapon ng basura, ibig sabihin, isang bansa, o isang lugar, o isang komunidad na ang tao, tapon ng basura sa bawal. Tama ba? So, yun ang nagiging picture natin ngayon. Sa panahon ng lumang tipan, bago dumating ang Panginoon Kristo, ganun ang picture. Napakasama ng mga tao kasi lagyan natin ang kautusan. At sabi ng Panginoon, lahat na susunod sa kautusan, pagpapalain, lahat na susuway,
makakaranas ng sumpa. Ganda lang naman ang usapan ng mga panahon na yun. Ngayon, lahat ng nananampalataya sumusunod. Lahat ng hindi nananampalataya, naniniwala lang sa Diyos, binabaliwala. O kaya nakakaranas sila ng katakot-takot na konsekwensya. Kaya ang utusan po ay gabay, ito po ay tungo sa ating pinaniniwalaan o natututunan. Kaya sabi dito, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Yung pagpunta nyo naman dito, hindi naman dahil sa meron lang tayong mga GC na nagsasabi, o paglinggo, ganitong oras pupunta kayo dito. Di ba? Ang motibasyon naman ng pagpunta natin lahat dito ay dahil sa ating pananampalataya sa Diyos na ating sinasamba. Amin ba yan? Amen. Pare-pareho lang naman tayo eh. Si Tatay Pastor, sumasamba din sa Diyos na hindi natin nakikita. Kahit ganun din naman kayo. Pare-pareho lang po tayo dito. Kaya sabi dito, ang kautusan ay hindi salungat sa pangako ng Diyos. Hindi naman siya kumukontra. Ibinigay ang kautusan upang maging gabay sa buhay na matuwid. Sa kautusan na pagtitibay kung gaano ang pagiging makasalanan ng tao. So, ito po ay gabay. Okay po? May tao. Ito po ay gabay. Tama? At itong gabay na ito, ang siyang dahilan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Tama po? Yan. Welcome po. So, ang pangalo po, ang pananampalataya ang naghayag tungkol kay Kristo. Okay? So, ganito po yan. Kahit na anong laki ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, lahat ito baliwala. Lahat yan baliwala. Hindi mo talaga papansin na ang anumang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Maniwala kayo sa akin. Kahit na kayo ay bigyan ng anumang uri ng pag-aalok ng isang bagay, pag hindi ito mo paniniwalaan, hindi mo naman siya kukunin eh. Hindi mo din naman siya tatanggapin. At hindi mo rin naman siya paniniwalaan. Amin ba yun? Tama po, di ba? Kahit anong ganda. Ngayon, yung mga naniniwala sa mga alok ng sanlibutan na madali namang mabitag o yung nai-scam, sila naman yung hindi naman tawag dito, hindi man magandang outcome, pero pag ang pinag-uusapan natin ay seryosong pananampalataya, ang resulta, ikinapapahamak naman nila. Tama? Pero tayo naman, na naniniwala sa banal na kasulatan, ang resulta naman ay sa ikabubuti naman at paglago naman sa ating spiritual. At yung pananampalatayang yun ang naghayag tungkol kay Kristo. Kahit pa sabihin natin, alam nyo ba na ang Kristo na napako sa krus, siya ang ating Panginoon at tagapagligtas? Alam nyo ba na yung sugat ang naging dahilan upang tayo gumaling sa ating karamdaman? Alam nyo ba na yung kanyang katawan na nabayubay sa krus ang ating kaligtasan? Alam nyo, kung walang pananampalataya, sasabihin lang ng tao, ano ngayon? Tama ba? Ano ngayon? Kahit pa malaman ko yung mga bagay na yan, hindi naman ako naniniwala dyan. So, walang epekto. Pero doon sa mga nananampalataya, nararamdaman nila. Manood ka lang ng Passion of the Christ na si Jesucristo, kahit drama lang yun. Nai-imagine mo kung paano ipinutong sa kanya yung koronang tinik na napakaliit, tapos pinagkasa sa ulo. Tapos pumulandit yung dugo, umiiyak ka na eh. Yung nakikita mo ipinapako si Kristo sa krus, kahit drama lang yun. Wala ka sa sitwasyon na yun, umiiyak ka na eh. Bakit? Kasi yung pananampalataya ito, ang siyang naghayag, ang siyang nagdala, ang siyang naging dahilan ng positibong kaisipan mo tungkol kay Kristo. Tingnan ninyo, Galatia Kapitulo 3, talatang 23 hanggang 25. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, basahin po natin,
tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Lahat ginawa ng Diyos. Nilagyan ng mga pwedeng sundan ng tao para lang maniwala ka tungkol doon sa Diyos. Pero nakakalungkot isipin. Okay, ilagay na natin sa puntong naintindihan natin. Pastor, 430 years ba naman, inalipin kami ng mga Ehipto na ipinapakilala sa amin, ang dami-dami mga Diyos. Totoo naman, sa bansang iyon, sa 430 years, ultimong bato, Diyos. Ultimong mga insekto, Diyos. Lahat, Diyos. Libo-libong Diyos ang kanila ipinakilala. Pagkatapos, wala silang ginagawang lahat na sinasampa nila, nakikita ng kanilang mata. Nang dumating ang Diyos sa pag-rescue sa mga Israelita sa kamay ng Ehipsyo, walang Diyos na nakikita. Sinasabi lang ni Moses, ililigtas kayo ng Diyos ng Israel. Asan siya? Sino siya? Hindi naman nakikita. Patutunayan ng Diyos na hindi nyo nakikita na siya makapangyarihan. O, di ba? Yung tungkod, naging ahas. Pagkatapos, yung ilog, naging pulang dagat. Di ba? Namamanga sila. Oo nga, kahit hindi namin nakikita, talagang naniniwala na kami. Sunod sila ng sunod. Nung sila'y mapaalis, nagkaroon na naman ng problema. Ito yung dagat, sa likod ay bundok, pagkatapos sa tagiliran ay batuhan, ito na naman yung mga kawal ni Pero. Ito na naman. Paano gagawin namin ito? Papapatay mo ba kami dito? Huwag kayong mag-alala. Magtiwala lang tayo kay Yahweh na hindi nyo nakikita ako. Di ba ganun ang usapan doon? Tapos pinabuka yung dagat. Namangha na naman sila. Grabe ang Diyos natin, kahit hindi natin nakikita. Talagang kakahanga. O nakatawid sila. Di ba? Pagkatintod ilang, walang pagkain, walang tubig, huwag kayong mag-alala. Kakain kayo. Tuwing umaga may skyflakes, mana. Tuwing gabi may pugo. 40 years. Pagkatapos yung damit nila hindi naluluma for 40 years. May apoy sa gabi, merong ulap sa umaga, sa loob ng 40 years. Tuwang-tuwa sila. Grabe! Sabi nila, kamangha-mangha ang Diyos na hindi nakikita. O, di ba? Okay sila nun. Sabi ng Diyos, kailangan mo ang kunin ang 10 utos. Pinaakyat si Moses sa Mount Sinai. 40 days lang yun, 40 days. Pagbalik ni Moses, meron na namang silang sinasamba na nakikita nila. Nagkahalit kayo. Pinagsak yung unang kaunang-unahang utos. Diba? Ganun kasi ang nangyari. At hanggang ngayon, ganito ang nangyayari sa ating panahon. Maliban na lang na ang pananampalatayang ito ay buong-buong ibibigay mo sa gabay ng salita ng Diyos, hindi mo talaga makikilala ang Diyos ng personal sa buhay mo kahit kailan. Mananatiling nasa isip, mananatiling puno ang kaalaman, pero sa puso mo at sa buhay mo, hindi ito makikita. Bakit ka maniniwala sa panalangin araw-araw at bakit mo ito gagawin? Kasi may pananampalataya ka na sa pananalangin, ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Bakit ka magbabasa ng banal na kasulatan? Kasi naniniwala ka sa pananampalataya, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, ikaw ay tatatag at lalakas at lalakas. Kaya yung pananampalatayang ito ang siyang naghayag tungkol kay Kristo. Sa bawat individual, sa bawat individual. Dito sa iglesia ito ay pinapangaral ang nag-iisang Kristo. Siya ang tanging daan, katotohanan, buhay. Pero sa mga individual niyong buhay, hindi ko alam kung naniniwala nga kayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang magpapakilala sa inyo ay ang ating Panginoong, ay ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sabi dito, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalataya nito kay Kristo ay
nahayag. Kasi wala pa siya. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo may turing na matuwid sa pamamagitan ng kautusan? Hindi eh. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. So, ibig sabihin, yung pagsimba-simba natin dito tuwing linggo, yung pagpipray natin araw-araw, yung pagbabasa ng Biblia, yung pagpapakabuti natin kahit wala ang kautusan, pwedeng mangyari dahil sa pagsunod natin at pananampalataya kay Kristo. Amen? Amen. Kumbaga sa anak, pwede mo nang pakawalan ng buong tiwala kahit walang gabay. Ang pananampalataya mo na sa anak mo ang siyang nasusunod. Di ba? Eh, nang wala ka pang tiwala, anak, nasan ka? Anak, text ka. Anak, nasan ka? Diba? Parang duda ka palagi. Pero pag nabuo ang pananampalataya, nagpaalam ang anak mo, sige anak, malaya, panatag kami na ikaw ay babalik din makalipas ang 2 linggo. 2 weeks, mga ganun. Okay, kaya ano sabi dito? Dahilan ang paniniwala kay Kristo dahil sa pananampalataya. Pangalawa, dahilan upang tayo ay mamuhay na matuwid kay Kristo dahil sa dahilan upang tayo ay makalaya sa disiplina ng kautusan ay pananampalataya pa rin kay Kristo. Okay, pangatlo po, ano po sabi sa pangatlo? Dahil sa pananampalataya, nagbunga ito ng, ayan, Galatia 3:26-29. Basahin po natin. Dahil sa inyo, pakikipag-isa sa Kristo, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot at parang namiinang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ng Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Magkakamag-anak ba tayong lahat dito? Hindi naman eh. Merong magkakamag-anak, pero hindi tayo lahat magkakamag-anak. Tama ba? Pero nagkakilala tayo, nagkasama-sama tayo dahil sa isang dahilan. Pananampalataya kay Kristo. Ang galing niya napakagaling talaga ng Panginoon. Sipin mo, Hudyo, Grego, kahit anong lahi. Hindi nagugulo ang kaisipan pagdating sa langit. Bakit? Iisa ang Kristo sinusundan natin. Eh kung nagkataong 2, 3, ay kagulo talaga tayo. Baka nga nag-aaway-aaway pa tayo eh. Sasabihin natin, hindi, yung Kristo sinusundan ko, yun ang papuntang langit. Nagkakamali ka, mas okay ang Kristo sinusundan ko. Di ba? Salamat na lang sa Diyos. Sa Bibliang gabay, iisa ang kanyang itinuturo. Ang tanging daan, ang tanging buhay, ang tanging katotohanan ay walang iba kundi si Kristo lang. Amin ba yun? Yes. O kaya salamat sa Panginoon. Sabi dito, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo ay nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So may dalawang uri ng bautismo. Bautismo ng pakikipag-ugnay at bautismo ng pagsunod sa Kanya sa tubig. Diba? So nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus, nakipag-ugnayan tayo sa Kanya. Ang sabi, parang isinusuot natin si Kristo Jesus na parang tayo ay nabautismuhan. At kung kayo ay na kay Kristo, kayo ay mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Napakaganda talaga. No? So ano po nakalagay dito? Pakikipag-isa kay Kristo Jesus, naging minamahal na anak tayo ng Diyos, at si Kristo ang dapat ipamuhay at makita sa buhay. So dahil yan sa pananampalataya,
Dahil sa pananampalataya, naging anak ako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, nakakapamuhay ako ng tama sa harapan ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumusunod ako sa Diyos ng buong puso. Dahil sa pananampalataya, napapanatag ako. At dahil dito, may dalawang naging resulta. Una, pinag-isa ang lahat ng tao. At ang pangalawa, naging tagapagmana ang mga anak ng Diyos. Ayon sa ipinangako ng Panginoon. So kung ang langit ay nakalaan para sa anak ng Diyos at sa minamahal ng Diyos, mamanahin yan, tatanggapin yan, makakamtan yan ng mga anak ng Diyos na nananampalataya ang totoo sa Kanya. Kaya alam ko, darating ang panahon, sumusunod tayo hindi na dahil sa kautusan. Sumusunod tayo dahil sa pananampalataya na natin sa ating Panginoon. Darating ang panahon. At doon makikita yung paglago ng paglago ng paglago ng paglago. Lalagay na sa isipan natin. Uy, mag-pray daw tayo kasi sinabi ni Pastor. Wala nang ganun. Magbasa daw tayo ng Bible kasi sinasabi sa Biblia, itinuturo sa simbahan. Wala nang ganun. Di ba? Iisa na yung nasa puso mo. Iisa na. Gagawin ko to kasi nananampalataya talaga ako sa Diyos na nagmahal sa akin at minamahal ako. Totoo. Mga minamahal ko sa Panginoon, dito po sa maliit na lugar na kung saan tayo pinagtitipon-tipon ng Diyos. Dumadalangin talaga ako na isang araw, isang pagkakataon. Lahat ang bawat individual na sumusunod sa gabay ng banal na kasulatan ay napapasunod hindi dahil sa kautusan, kundi napapasunod dahil sa ating pananampalataya sa Kanyang mga salita. Sa Diyos, kay Kristo Jesus, na Kanyang anak. Amen? Amen. Tayo po ito may lahat at tayo po dadako po sa banal na hapunan. Tawagan natin ang na worship at si Ate Joy at saka si Ate Bel at siya ating steward ngayon. Thank you, Lord. So, ang banal na hapunan po ay napakahalaga sa harap ng Diyos, no? Kasi ito po ay pag-alaala sa Kanyang ginawa sa atin. Kaya katulad po nito, ginagawa natin. Habang ginagawa natin, naroon pa yung pananampalataya mo na talagang ang Panginoong Kristo ay nabayubay sa krus at yung pagkabayubay sa krus ay naging dahilan ng ating pananampalataya sa Kanya. Na ang Kanyang dugo ay naging dahilan upang tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Praise you, Jesus.
Jesus ay dumampot ng tinapay. At sinabi niya, ang katawang ito'y sumasagisag ng aking katawan, kung saan ay masasaktan, mahihirapan, masusugatan, pero ang lahat ng ito ay para sa inyong kaligtasan at kagalingan ng inyong karamdaman. At ang buhay ko'y iaalay ko para muli tayong makaugnay sa Diyos Ama. Ginawa ito ng Panginoong Hesus at tuwing aalalahanin nyo ang hapunan ito, alalahanin ninyo na ang lahat ng ito ay ginagawa ko dahil sobra ko kayong minamahal ng gayon naman. Sabay-sabay po natin kayo. Pagkatapos ito, dumambot siya ng sarong. Ang sarong ito naman ang sumisimbolo na doon sa krus, habang pinaparusahan ako, ang dugo ay titigis mula ulo hanggang paa. Pero okay lang, dahil ang lahat ng ito ay para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at pagbubugas ng ating karumihan. Gawin ninyo ang lahat ng ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin po naman. Panginoon na makapangyarihan.
Walang imposible sa'yo. Habang inaawit natin ito, isipin mo na kung anong problema mo ngayon. Ibigay mo sa Diyos na walang imposible. Manampalataya ka. Huwag kang pag-alinlangan. Nakapangyarihan ng Diyos natin. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, with faith, come on. Walang imposible sa'yo. Declare it. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Pwede ba i-declare natin, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Salamat po aming Diyos na walang imposible at makapangyarihan sa lahat. Salamat hindi naging imposible na pagalingin ang lahat ng karamdaman. In the name of Jesus. Salamat hindi naging imposible ang kami po ay matutunan sa pangangailangan naming pinansyal. In the name of Jesus. Salamat hindi naging imposible ang kami po ay makaahon mula sa aming pagpagsa. Ang aming mga kapiguan na punuan ng pag-asa dahil sa aming Diyos na walang imposible at sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagpapahayag kami hindi ng pag-aalinlangan, nagpapahayag kami ng pananampalataya sa iyo, aming Diyos. Kami iyong mga anak na binabahal, may buhay na walang hanggan kami, anumang oras kami ay isa sa iyo. At kami po ay hindi na sumasailalim ng mga taga-disiplinang kautusan. Kahit wala ang mga kautusang ito, susunod kami sa iyo dahil nagmamahal kami at nagtitiwala sa iyo. Sa aming Diyos, nagayon na lamang kami inibig sa iyong anak na sa Isong Kristo ang kinilala namin bilang Panginoon sa inyong tagapagligtas sa banal na Espiritu ang tatakatibayan ng aming kaligtasan. Ang siya namang maghari, maguna, gumabay sa amin sa araw-araw